Good day, ES peers! Welcome sa ating edukasyon sa pagpapakatao 8, Module 2, ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Mula sa edukasyon sa pagpapakatao 8, unang edition 2013, page 37 to 47. Halina natin alamin, tuklasin ang ating aralin, edukasyon sa pagpapakatao, kahalagahan ng buhay natin. Bago lahat, sa module na ito, inaasang may pamamalos mo sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, nakilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Bagong lahat, tayo muna ay magpaligtanaw sa ating 7 dahilan kung bakit isang institusyon ang pamilya. Ang pamilya ay pamilya ng mga tao na kung saan ang maayos sa paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ikalawa, nabuo ang pamilya sa pagmamahala ng isang lalaki at babaeng nagpasyang magpakasal at magsama ng habang buhay. Ikatlo, ang pamilya ang una at pinakamahalagang unit ng lipunan. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta rito dahil sa gampanan nitong magbigay buhay. Ika-4, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. Kalima, ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. Ka-6, may panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Ang 7, mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Isa kang regalo para sa iyong pamilya. Hindi maipaliwanag ang kanilang saya nang ikaw ay lumabas mula sa sinapupunan ng iyong ina. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa inyong pagitan. Lumilitaw ang mga pagkakaiba sa pananaw at paniniwala sa pagitan mo at ng mga kasapi ng iyong pamilya. Minsan, sa tindi na sama ng loob dahil sa paulit-ulit nilang paalala ay naiisip mong, ang dami namang iba, bakit sila pa? Pero nga naman, ang dami namang iba pero silang pinili para sa'yo. Hindi ba sapat na ito upang maunawaan mo na sila ang nakatakda na gumanap ng mahalagang misyon para sa'yo? Sila o ang pamilya ang ginamit na instrumento ng Diyos para sa paggamit mo ng iyong kaganapan bilang tao. Nakatakda silang tumupad sa isang mahalagang misyon upang makamit ito. Mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Bahagi ng buhay ng isang lalaki at babae na nagpasyang magpakasal ang magkaroon ng anak. Ito ay bunga ng kanilang pagtugon sa tawag ng Diyos na magmahal. At mula sa pagiging mag-asawa, sila ay makabubuo ng isang pamilya. Isang pamilya na tungkulin nilang alagaan at arugain. Ito ay isang tungkulin na hindi maaaring talikuran o ipasa sa iba. Ang pagiging mapanagutan ng mga magulang ay nangangahulugan na malayang pagganap sa kanilang mga tungkulin, kakambal ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga ito. Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga ring maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos, sa kanilang konsensya at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran at alagaan. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot at matitirahan o sa paghahanda sa kanila para magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Tama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa kanila upang makamit nila ang tunay na tunguhin ng tao, kaligayahan at kaganapan bilang tao. Kaya napakahalaga ang
pagbibigay ng edukasyon. Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal at pangunahing karapatan. Katuwang nila ang mga institusyon sa lipunan sa paggamit nito. So, ano ba yung institusyon sa lipunan? Pamilya, paaralan, pamahalaan at simbahan. So kasama sa pagkaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magulang ang tinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan. Sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, mahalagang handa ang mga anak na harapin ang anumang hamon na inihain nito. Magagawa lamang nila ang mga ito kung naihanda sila ng kanilang mga magulang gamit ang mga pagpapahalagang naituro sa kanila sa tahanan bilang sandata at kalasay. Pangunahing dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang wastong paggamit ng kalayaan sa mga material na bagay. Kailangan maturuan ng mga bata na mamuhay ng simple. Sa ganitong pagmumulat, maisa sa puso ng mga anak na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya. Maaaring isipin na simpleng turo ito, ngunit ang turong ito ay magbubunga ng iba pang mga pagpapahalaga tulad ng pagtanggap, pagmamahal at katarungan. Pagtanggap. Dahil sa paghubog sa kakayahan, tanggapin ang tao bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari niyang maibigay. Pagmamahal. Dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang isang tao na hindi tumitingin sa kanyang kakayahan at katangian ay tanda ng malalim na pagmamahal. At ang katarungan dahil nagbubunso dito upang kilalanin at igalang ang dignidad ng tao. Sa isang lipunan na unti-unting nayayanig o nawawasak ng pagiging makasarili ng iilan, mahalagang hubugin ang mga anak sa tunay na diwa ng katarungan. Ito ang mabubunsod upang matutuhan na igalang ang dignidad ng kanilang kapwa at ang diwa ng pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit at nagpapadaloy sa paglilingkod at pagtulong lalo na sa mga nangangailangan. Sabi nga, kung isang bata ay namumuhay sa pamumuna o sa pamimintas, natututo siyang maging mapanghusga. Kung ang isang bata ay namumuhay sa katiwasayan, natututo siyang maniwala sa kanyang sarili. Kung ang isang bata ay namumuhay sa puot, natututo siyang lumaban. Kung ang isang bata ay namumuhay sa pagtanggap, natututo siyang magmahal. Kung ang isang bata ay namumuhay sa takot, palagi siyang mababalot ng pag-alala. Kung ang isang bata ay namumuhay sa pagkilala, natututo siyang bumuo ng layunin sa buhay. Kung ang isang bata ay namumuhay sa awa, palaging may awa sa kanyang sarili. Kung ang isang bata ay namumuhay sa papuri, natutuhan niyang magustuhan ang kanyang sarili. Kung ang isang bata ay namumuhay sa selos, natututo siyang palaging makaramdam ng pagkakasala. Kung ang isang bata ay namumuhay sa pakikipagkaibigan, natutuhan niya na masarap mabuhay sa napakagandang mundo. Ang mga magulang ang kauna-unahang modelo ng kanilang mga anak. Hindi ito may iwasan dahil lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa ay nakaiimpluwensya sa kanilang mga anak. Positibo man ito o negatibo. Magsisilbing pamantayan ng kilos at asal ng mga anak ang kanilang nakikita mula sa kanila. Kaya nga mahalaga ang paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya. Isa sa mga pangunahing makatutulong upang isang tao ay maging matagumpay, masaya at magkaroon ng kakayahan na makapag-ambag para sa kaunlaran ng lipunan ay ang turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasya. At pagkatapos ay bigyan siya ng laya na magpasya para sa kanyang sarili. Ang mga pagpapasyang
isasagawa ng bata hanggang sa kanyang pagtanda ang siyang magdidikta kung anong uri ng tao siya magiging sa hinaharap at sa kung anong landas ang kanyang pipiliing tatahakin. Mahalagang magabayan ang isang kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi siya masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Sa paglipas ng panahon, mahaharap na ang isang kabataan na mas mabibigat na suliranin. May mga pagkakataong nakagawa ng hindi maingat at pakasariling pagpapasya. Hindi isinasaalang-alang ang mas malawak na pagtingin sa magiging epekto nito. Ito ay dahil hindi pa sapat ang kanyang mga karanasan at kakayahang bumuo ng sariling pananaw. Ang pagsisisi ay bunga ng maling pagpipili. Ang pagkakaroon ng kakayahan sa mabuting pagpapasya ay bunga ng katarungan at pagpapahalaga na itanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula nung sila ay bata pa lamang. Ito ay bunga ng pagtitiwala at pagbibigay sa mga bata ng kalayaan na gumawa ng pagpapasya na ginagabayan ng maingat na paghuhusga. Sabi nga, piliin mo ang magmahal kaysa ang masuklam. Piliin mo ang tumawa kaysa ang lumuha. Piliin mo ang lumikha kaysa ang sumira. Piliin mo ang magtiyaga kaysa ang manghinawa. Piliin mo ang pumuri kaysa ang manira. Piliin mo ang magpagaling kaysa ang manakit. Piliin mo ang magbigay kaysa ang magnakaw. Piliin mo ang umunlad kaysa ang mabulok. Piliin mo ang manalangin kaysa ang manisi. Piliin mo ang mabuhay kaysa ang mamatay. Piliin mo ang tamang pagpapasya upang ikaw ay lumaya at tunay na lumigaya. Dahil dito, mahalaga din ang paghubog ng pananampalataya. Kailan ka huling nagsimba o sumama kasama ang iyong pamilya? Sa panahon ngayon ng pandemya, mahirap sa atin ang pumunta sa simbahan o sumamba. Ngunit, nandoon pa rin ang sama-samang panalangin sa loob ng tahanan. Pinapansin mo ba na kapag hindi sama-sama parang may kulang? Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pagkikibahagi ng isang tao sa mga gawaing panreliyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan, lalo na kung ito ay ginagawa ng tao ng may pagkukusa o bukas puso. Ito rin ay nagpapatibay ng pagsasamahan ng pamilya. Anya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10 to 15 minutes sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa iyo at sa Diyos, baka titiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti. Mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pagkikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga binubuong pananaw. Magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon. Mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga sa iyo. At higit sa lahat, mas magiging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na makatutulong sa iyo at sa iyong pamilya. Una, tanggapin na ang Diyos
tao. Mas magiging malalim ang mensaheng maibibigay ng aral ng pananampalataya kung ito ay mararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Maaari din namang ituro sa mga kasapi ng pamilya ang kabutihan sa pamamagitan ng pagsasanay sa bawat isa na magsulat ng mensahe ng kabutihan sa bawat araw at ilagay ito sa lugar na madalas puntahan ng mga kasapi ng pamilya. Halimbawa sa refrigerator, bago magbukas makikita yung isang mensahe ng kabutihan, or sa pagkainan o kaya ay sa Facebook page. Ang pang-apat, gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto. Ang paghubog sa tao sa pananampalataya ay hindi dapat ipinipilit. Kapag ginawa ito, layong lalayo ang loob ng kasapi ng pamilya. Mahalagang laging gamitin ang mga pagkakataon na dumarating upang mailapat ang mga mensahe mula sa mga aklat tungkol sa pananampalataya. Panlima, tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya. Sa pagtuturo tungkol sa mahalagang aral tungkol sa pananampalataya, mahalagang maisasagawa ito ng paulit-ulit upang ito ay tumanim ng malalim sa kanilang puso at isipan. Ayon sa isang artikulo sa internet, kung ang impormasyon ay ibibigay sa isang tao ng isang beses lamang, mababa sa 10%, bahagdan lamang nito ang matatandaan paglipas ng 30 days. Ngunit kung maibibigay ang impormasyon sa 6 na pagkakataon, mayroong 90% ng impormasyon ay mananatili sa isipan sa loob ng 30 araw. Kung ang nais ay maipaunawa ang Diyos at ang pananampalataya sa mga kasapi ng pamilya, ulitin ng mas madalas ang mabuting mensahe ng Diyos sa kanila. Ika-6, iwasan ang pag-aalok ng suhol. Lagi nating maririnig yung, sige, kapag sumama ka sa akin magsimba, kakain tayo sa labas. Pamilyar ito, diba? Isang motibasyon. Hindi naman siguro ito masama, ngunit mahalagang maiwasan na hindi dapat malito ang tao sa tunay na layunin ng pagsasagawa ng mga gawain para sa pananampalataya. Mas mahalaga pa rin na matulungan ang mga kasapi ng pamilya na gawin ito ng kusang loob at buong puso. Sa ganitong pagkakataon, magkakaroon ng lalim para sa kanila. At ang pang-7, ipadanas ang pananampalataya ng may kagalakan. Mas masaya, mas hindi malilimutan. Ito ang mahalagang tandaan kung magtuturo tungkol sa pananampalataya. Tsaka nalilikha ng mga pagkakataon na magiging masaya ang kasapi ng pamilya na matuto. So halimbawa, sabay-sabay manood ng Superbook o kaya short stories, bedtime stories, mga moral lessons. Ito ba ay imposible? Is the mission impossible? So, tulad nung bida sa pelikula, maring isipan na imposibleng maisagawa ang lahat ng ito ng buong husay. Ngunit, ito ay maaring maging mission possible kung ang lahat ay isasagawa pagmamahal at malalim na pananampalataya. Huwag nating hayaan na masira ang pamilyang binuo dahil sa pagmamahal. Kailangan kumilos sa lahat para ito ay ingatan at ipaglaban. That's all for today. Saying, ibahagi at isabuhay kahalagahan ng ating buhay upang pagmamahalan at kapayapaan sa atin ay manahan magpakailanman. Believe in yourself, trust God, and make good choices. Stay safe and God bless. Thank you.